Every project starts with preparation. In this episode, I'm cutting, painting, sanding, and applying putty to the base of the cabinet. It's all about the groundwork, small step that lead to something solid. Kaya ano pa hinihintay natin mga dudes? Simulan na natin ang episode 1. Ito na nga, sukatin na natin ang ating pinaka-base ng ating closet. Gumamit tayo dito ng circular at circular guide para maayos at pantay ang ating pagputol. Nice. Medyo marami nga tayo nagamit na plywood dito kasi sobrang laki nito. Alagpas tao. Nakaubos yata ako dito ng 5 plywood para sa project na to. Ayan. Sa episode na to, panay putol, masilya, pintura at sanding ating gagawin. Kasi ito yung pinaka-base ng ating cabinet, which is mahalaga at kailangan solid para hindi basta-basta magiba o masira ito. Yeah, boy. Kaya yan, isanding na natin para naman maging smooth ang finish at maganda ang kalabasan ng pagpintura. Nice. Dito naman, pinturahan na natin siya ng kulay puti tulad ng iba nating ginawang cabinet. Yeah, boy. Paulit-ulit lang natin to gagawin hanggang matapos natin. And syempre, hindi mawawala ang epoxy sa gilid ng ating cabinet. Gumamit tayo ulit dito ng balat ng chichirya para kinisin ito. Same steps lang katulad ng ginawa natin sa iba menosilyan. At dito nga, tuyo na yung ating epoxy. Kaya next step is sanding siya para kuminis palalo or pinturahan na natin kung sobrang kinis na. Kasi may ibang part lang nun sa epoxy na medyo magkaspang na kailangan pang kinisin. Pero karamihan sa kanila maganda na yung pagka-finish. So hindi ko na sinanding pa or niliha. Yeah, boy. At dyan, tuloy-tuloy lang natin ang pagpintura kasama ang gilid. At makikita nyo nga dito, gumaganda na ang finish na. Tuloy-tuloy lang tayo sa pagpintura hanggang matapos natin to. At kung makikita nyo nga, medyo gumaganda na ang resulta ng base ng ating cabinet. Yeah, boy. Medyo nakakapagod nga gawin to kasi sobrang haba niya and sobrang tagal gawin kasi hindi mo siya pwede agad lapatan ng second coat kasi kailangan mo pa siyang hintayin matuyo. Ito sa part na to, ginagawa na natin yung para madikit natin siya sa pader kasi hindi ko na ito lalagyan ng back panel kasi medyo malaki at magastos na naman dahil kailangan naman natin bumili ng plywood and medyo mahirap iakyat yung plywood dito sa part kasi nandun yung ating mga gamit and dun yung meron tayong space para mag-DIY. So dito nililinis na natin itong second floor para kung saan natin ilalagay yung cabinet, piniprepared na natin siya. At dun nga sa part na yon ay binababa na natin paunti-unti yung cabinet. Nice. Dito nga, simulan na natin ang partition. Siyempre, hindi makukumpleto ang cabinet nang walang partition. Kasi ang sagwa naman nun, sobrang laki ng cabinet mo tapos walang partition. Parang magiging nonsense din yung cabinet. So, with this partition, mas ma-organize natin ang ating mga damit. At hindi lang yon, hindi lang partition ang gagawin natin. Meron din tayo ditong panghang ng clothes. Hindi ko lang sure anong tawag dun sa tubo na yon, pero naglagay din tayo dun. So ayan, sukatan, then circular. Technique ko nga dito, naglagay lang ako sa ilalim ng Coco lumber para tuloy-tuloy lang tayo sa pagputol. At dito, kailangan mga same size sila kasi pare-pareho lang naman ang size yung partition. Nice. Ayan, isanding lang natin yung mga partition. Same ng ginawa natin before. Kailangan makinis siya para maganda pinturahan. Napakadaming partition nito kasi napakalaking cabinet. Halos onti na lang, abot na siya sa ceiling ko. Mga 19 cm na lang. Abot na sa ceiling. Grabe talaga ang pagod ko dito sa cabinet na to kasi inabot din ako ng 1 linggo dito sa pagbuo. And solo ko siya ginagawa. Kaya medyo nag-i-improve na tayo kasi from nothing talaga, wala tayong experience. Then dito tayo natututo ng unti-unti. So sa mga ganitong experience, natutuwa ako mag-maintenance ng bahay. Like ayusin yung mga kailangan ayusin. So nagiging ako, handyman. Nice.
So dito, minamasilyahan na nga natin siya ng epoxy para naman sumolid yung gilid. Kasi nga, sa mga partition to, so ito yung mga tatamaan talaga. So yun yung mamasilyahan natin ng epoxy. Pero yung iba, since nakadikit naman siya sa wall or sa plywood, hindi na natin siya kailangan. Yung pinaka-cover nyo na yun yung magiging cover niya or yung magiging protection niya. Gumawa nga rin pala tayo dito ng isang pull-out cabinet. And sa next episode, ayun na yung gagawin natin. Mag-i-install tayo at gagawa tayo ng pull-out cabinet. Ayan. Malapit na natin matapos gawin itong mga partition. And siguro next episode, baka na-install na rin natin ito sa second floor or sa ating closet. So yun lang guys. See you next episode. Thanks for watching. Peace out!